Sa gitna ng umiinit na kampanya para sa pagkaalkalde, inilatag ng kampo ni Mayoralty candidate Sara Diskaya ang kanilang posisyon hinggil sa mahigit 9 bilyong Pasig City Hall project na sinimulan sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Vico Sotto. Ayon kay Curly Diskaya, asawa ni Sara at CEO ng St. Gerard Construction, plano pa rin nilang ituloy ang proyekto kung mananalo ang kanyang asawa sa halalan, ngunit sa mas mababang pondo. Batay umano ito sa kanyang sariling pagsusuri bilang isang bihasang kontratista. Kami po, hindi po namin itutuloy yan. Kumbaga, hindi namin itutuloy yung presyo niya. Pero dahil giniba na nila ang City Hall ngayon, inupisa na nang i-demolish yan, wala po tayong magagawa kundi ituloy ang City Hall pero hindi sa presyong katulad ng gusto nila na 9.6 billion. Kasi itutuloy natin yan pero sa halagang 3.5 billion. Pwede na pong matapos ang City Hall na yan sapagkat ang gagawin natin, yung matitirang budget, gamitin lang na po natin sa pagpapatayo ng hospital, pagpapatayo ng mga pabahay, pagpapatayo ng mga university at mga karagdagang classrooms. Yung sa 9.6 billion po na yan, marami na pong mararating yan. At 3.5 billion, magandang City Hall na kamukha nito. Dahil una, may drawing na City Hall at binayaran ng City Hall ang drawing na yan ng 855 million, di gamitin natin. Pero hindi sa budget na gusto nila, kundi sa budget na karapat-dapat, na talagang tunay na yun ang tama. Sapagkat ako, quadruple A contractor po kami. Alam ko po, hindi po ako, kahit paikot-ikutin pa ako ng kahit sinong mga designer dyan o kung sino mga nagbabudget dyan, hindi po ako kaya paikot-ikutin kasi alam ko po ang presyo kahit patiwarik pa o kahit nakapikit pa ako, alam ko po ang presyo niyan. Hindi dapat yan lalagpas ng 70,000 per square meter kahit nakapikit ka pa o ano pa mang klaseng paikot-ikot. At pwede pa nga ibaba yan ng hanggang 55,000 per square meter. Siya po ang mananagot. Dahil una, siya po ang makakasun. Bakit mo tinuloy ang isang bagay na alam mong mali, bakit mo pa pinagpatuloy? Unang-una, mali na sa presyo niya dahil 210,000 na per square meter yan. Alam mo namang kontraktista ka, ng 55,000 to 60,000 per square meter is masyado ng maganda ang kinikita ng contractor na nakakuha ng ganyang klase ng project. 210,000 pa kaya? Too much masyado. Para sa tulad ko na quadruple A, kahit po sino yatang ilaban sa akin sa computer ng ganyang klase ng bagay, maghamunan, may mga camera pa at mga media, lalabanan ko po. Dahil una po, 210,000, parang hindi ko po, ipipikit ko muna ang mga mata ko, pero hindi ko pa rin kaya pong hindi ko kayang tiisin. Bilang isang contractor, hindi ko kayang manahimik lang. At syempre, dahil wala naman tayong magawa, dahil impisa na ang pagdidemolish, pero kung hindi pa nadidemolish yan, ang gagawin sana natin dyan, kung sakasakaling pala rin si Ate Sara, gagawin natin, yung demolition na yan, dapat yan, hindi na natin nilalagyan ng budget na 250 million. Dapat yan, libre na lang yan. Kasi maraming contractors na demolition dyan na sila pa ang magbabayad sa gobyerno para lang sila ang mag-demolish ng isang structure. Ang kailangan lang, lahat ng ma-recover nila sa i-demolish ay kanila na. Kasi ganun din naman kung gobyerno nga naman ang magtatago ng scrap niyan at siya magtitinda, lahat ng mga debris na yan, baka hindi umabot ng 10 milyon pag bibenta mo sa junk shop. Anong gusto mo? 10 milyon na ikaw magtitinda sa junk shop ng mga scrap o wala ka nang babayaran na 250 milyon? Kasi ang halagang 250 milyon na binudget mo sa demolition, parang kasing halaga na yan ng isang nagtayo ka ng isang magandang hospital dito sa Pasig. Pero napunta lang sa demolition lang. Pwede namang malibre ang demolition na yan, sila pang magbabayad. At kahit itanong nila kahit kanino yan, meron. At katunayan ako, kapag nagpapagiba ako ng isang mga properties na bili ko, wala akong ginagastos sa demolition. Ang gumagastos ng demolition ko, yung nanalong bidder. Siya pa nagbabayad sa akin para sa pangkapirasong bayad. Lahat ng scrap, kanya na. At ako naman natutuwa dahil wala na akong scrap. Kasi siya na ang bahalang magtapo ng scrap o magbenta ng scrap na yon kasi wala naman akong yadang paglalagyan ng mga scrap ko. Giit pa niya, dapat pansamantalang ipatigil ang pagpapatayo ng gusali dahil may bahagi umano ng lupang tatayuan ito na pagmamay-ari pa ng mga pribadong individual. Tungkol naman sa City Hall, sa lupa, dapat talagang hindi rin mapigil talaga yan sapagkat may mga portion po ng lupa dyan sa City Hall, hindi pa talaga niya pag-aari. Apat pa yata ng portion ng lupa sa City Hall, hindi pa nakapangalan sa City Hall. So, ibig sabihin,
Kung itutuloy po ni Ate Sara yan at hindi niya pipigilin ang pagpapatay ng City Hall na yan at itutuloy niya lang yan, technical malversation po ang matatawag sa ganyang klase ng bagay. So tayo po, itutuloy po natin ang City Hall na yan, pero ayusin po natin na maging pag-aari muna ng City Hall ang 4 na piraso ng lupa na slots na yan dyan, para sa ganun po, ay hindi po tayo makasuhan ng technical malversation. Hindi pa po nakapangalan sa gobyerno at may kopya naman po tayo kapag hiningi po sa atin. Yung mga title niyan, meron po tayong kopya niyan. Hindi po natin papayagan na yung halaga lang ng pera na yan ay mauubos lamang sa isang mala Burj Al Arab. Alam mo yung Burj Al Arab? Kasi pag sinabi mong Okada, nasa 85,000 to 70,000 lang ang per square meter nun eh. Pero yung Burj Al Arab po ay mahal po yun. Oho, ganun po, parang temang ganong klase ng hotel dahil una hindi po nating mapapayagan na yung mga constituents po ni Ate Sara ay takot pumasok sa malapaلاsyong City Hall. Kasi syempre, kadalasan naman po ng mga humingi at lumalapit sa City Hall ay mga mahihirap lang naman po. Baka matakot na silang pumasok dahil pwede na silang manalamin sa porselanang flooring ng City Hall. At pag tumingila sila sa ceiling ng City Hall, mala Okada ang ceiling niya. Opo. So, hindi po natin gagawin ganon. Gagawin lang po natin simple, mapapakinabangan. Ang mahalaga po, yung pakinabang na maibibigay po nito, pakinabang sa mga tao. Dahil ang maninirahan lang po dito ay mga ilang lingkod bayan lang naman po. Kasi ang dala naman talaga ng City Hall na to ay panay paglilingkod lang. Hindi para maging malapalasyo habang nakikita natin na yung nasa paligid niya, mukhang mga naghihirap. Kasi lalo lang nating papakita at ilalantad yung parang pagitan ng isang palasyo at bahay ng mahirap o mayaman at mahirap. Lalo lang ma-emphasize po pag ganun po. Sa pananaw ni Curly, sa pagbababa ng budget sa City Hall project ay mas makakatipid ang lungsod at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga programang direktang makikinabang ang Pasigueño. Ang matitira pa dyan, syempre, dahil hindi na natin paabutin ng 9.6 billion, yung matitira, pampagawa na natin ng hospital yan. Pampagawa na natin ng mga ilang perasong mga pabahay. Ilang perasong mga eskwelahan na high school building at saka mga elementary school building at isang university na 11-story. So yung 9.6 billion na yan, na budget na yan, tanggalan mo ng 3.5 billion para sa pagpapagawa ng City Hall, yung mga magiging butal niya. Napakarami na po ang mararating nun. Sobra bilang isang quadruple A contractor po. Kahit sino pong maghamon sa akin kung sasabihin nilang hindi totoo ang sinasabi ko, mukhang lahat yata ng contractor sa buong Pilipinas sasang-ayon sa akin. Ay kung ganyang klase ng performance po na nangyayari po ngayon dito sa City ng Pasig, na pamaskong handog, kapirasong linis kanal, na syempre empleyado rin naman ang ginagamit nun, walang gastos. At syempre, 25,000 na mga scholars daw ang pinondohan, na alam naman natin na pag pinagsama mo ang eskwelahan ng Pasig Catholic College, Arellano at saka Pamantasan ng Pasig, yung 25,000 na yan, hindi mo halos mapagkasya yan. Kaya hindi nga natin alam kung yung 25,000 na yan, paano po papagkakasya yan sa 3 eskwelahan. Kahit 24/7 pa ang kanilang pagtuturo ng mga teacher, di ba? So kung yun naman po ang mga naging project po, bakit dapat po, hindi lang po 1 billion dapat ang savings natin. Dapat ang savings natin taon-taon, 5 hanggang 7 billion dapat. Kaya kung yun lang ang naging project mo. Kasi syempre dapat, ang bunga po ng tinatawag natin na good governance, dapat namumunga po yan. Opo. At ano ang bunga ng good governance dahil hindi naman nanakaw ang pera? Kung hindi nanakaw ang pera dahil inalagaan mo at pinotektahan mo ang pera, dapat marami ang naging bunga nito. Dapat, saan napunta? Nakapagpatay ba ito ng infrastructure? Nakapagpatay ba ito ng iba't ibang klase ng hospital? Nakapagpatay ba ito ng eskwelahan? Ano pa ba ang ibang uri ng mga project na nagawa dito? Dahil kadalasan ng mga nakikita kong project dito sa Pasig, project ng DPWH po. Project ng national. So hindi po siya pondo ng local, ng LGU. Opo. Nanghinga ng pahayag ng iNews Pasig si Mayor Vico para sa patas na balita, pinabulaanan niyang may private property pa sa ilalim ng proyekto. Dagdag pa niya, karamihan sa mga issue ng lupa,
Kabilang ang ilan dito gaya ng sa Caruncio Avenue, Jenny's at Mercedes ay naresolba lamang sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ipinunto rin niya na kung may tunay na issue, mas nararapat itong idulog sa Commission on Audit o COA sa halip na ilabas sa mga press release na ayon sa kanya ay wala namang kwenta. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.